Nakita ng mapapangasawa ko ang tatay ko na nagtatrabaho bilang security guard sa isang kumpanya. Agad niyang binawi ang mga niregalo niya noong pamanhikan at kinansela ang kasal. Kinabukasan namutla siya nang makita ang tatay ko na nakaupo sa silya ng CEO, sinasalubong ang naudlot niyang manugang. Ang pangalan ko ay Ana Marie Bautista, 28 taong gulang ako noon. Isang edad kung saan karamihan sa mga kaibigan ko ay bumubuo na ng sarili nilang pamilya. May mga abala na sa pag-aalaga ng bata, mayroon namang abala sa pagpapanatili ng init ng kanilang tahanan. Samantala matapos ang napakatagal na panahon, nakilala ko si Mark Angelo Santos sa isang pulong kasama ang ilang business partners. Siya noon ang vice-presidente sa kumpanya ng kanilang pamilya. Samantala dumalo lamang ako bilang isang kawani na namamahala sa isang maliit na proyekto. Hindi ko kailanman nakasanayang ipagmalaki ang yaman ng pamilya ko. Mula pagkabata, tinuruan ako ni tatay na ang kayamanan ay maaaring maging dahilan para irespeto tayo ng mga tao ng panandalian, ngunit ang ugali natin ang magdedetermina kung mananatili silang totoo sa ating tabi. Ang tatay ko ay si Ginoong Roberto Bautista, ang CEO ng Bautista Holdings Corporation. Sa mundo ng negosyo, kilalang kilala ang pangalan niya, ngunit sa labas ng trabaho, namumuhay siya ng napakasimple. Kaya niyang umupo at kumain ng pares sa gilid ng kalsada, magmaneho ng lumang sasakyan para mamingwit ng isda, at madalas pa siyang pumunta mismo sa mga site ng proyekto para makipagkwentuhan sa mga construction worker. Namana ko ang ugali ni tatay. Nang maging kami ni Mark, hindi ko kailanman itinago ang pagkakakilanlan ng pamilya ko. Sa unang mga buwan pa lang, sinabi ko na sa kanya na ang tatay ko ang CEO ng Bautista Holdings Corporation. Tinitigan ako ng matagal ni Mark at saka tumawa. Sabi niya ay wag daw akong magbiro. Tinanong ko siya kung bakit niya naisip na nagbibiro ako. Tumingin si Mark sa simpleng bag na gamit ko at sinabing ang anak daw ng isang bilyonaryong CEO ay imposibleng mamuhay ng kasing simple ko. Ngumiti lang ako at hindi na nagpaliwanag pa. Matapos iyon tuwing pinag-uusapan namin si tatay lagi kong sinasabi ang totoo. Ngunit tila laging may itinatagong pagdududa si Mark. Kahit ganoon napakabuti ng pakikitungo niya sa akin. O iyon man lang ang inakala ko. Tandang-tanda niya ang araw ng kaarawan ko, alam niyang ayaw ko ng sibuyas sa ulam, at alam niyang madalas akong hirap makatulog. Kapag tambak ang trabaho at pagod na pagod ako, kaya niyang magmaneho ng napakalayo para lang dalhan ako ng mainit na kape. Ang mga maliliit na bagay na iyon ang nagpapaniwala sa akin na mahal ako ni Mark kung sino ako at hindi dahil sa yaman ng pamilya ko. Matapos ang halos 2 taon, sa araw na lumuhod si Mark sa harap ko, bit-bit ang isang singsing na paiyak ako. Sabi niya ay gusto niya akong alagaan habang buhay. Tinanggap ko siya. Agad na pinag-usapan ng aming mga pamilya ang plano sa kasal. Ang tatay ni Mark, si Ginoong Eduardo Santos, ay may-ari ng isang mid-size na construction company. Sa unang pagkikita nila ng tatay ko, mukhang tuwang-tuwa si Ginoong Eduardo. Pabalik-balik niyang binabanggit na matapos ang kasal na ito, ang dalawang pamilya ay hindi lang magiging magbalae, kundi magiging magkatuwang din sa negosyo. Ngumiti lang ang tatay ko. Sa aming pag-uwi nagtanong si Tatay Ana, sigurado ka bang mahal ka ni Mark? Bahagya akong nagulat, at sumagot na, oo naman. Nagtanong ulit si tatay, kung balang araw malaman ni Mark na walang pera ang tatay mo, pakakasalan ka pa ba niya? Tumawa ako, iniisip na masyado lang nag-aalala si tatay. Ngunit hindi siya tumawa. Tumingin lang siya sa labas ng bintana at marahang sinabi, ang isang lalaki ay maaaring maging pinakamagaling na aktor kapag nasa harap ng isang bagay na gustong-gusto niya. Para malaman ang laman ng puso ng isang tao, minsan kailangan nating makita kung paano nila itrato ang mga taong inaakala nilang walang maibibigay na kahit anong pakinabang sa kanila. Nang panahong iyon hindi ko lubos na naintindihan ang sinabi niya. Ginanap ang pamanhikan, hindi nagtagal matapos iyon. Dumating ang pamilya ni Mark, bit-bit ang mga mamahaling regalo na binubuo ng malaking halaga ng pera, ginto at mga alahas bilang pondo namin sa pagsisimula. Sa harap ng mga kamag-anak, paulit-ulit na sinabi ni Ginoong Eduardo kung gaano ako kamahal ng kanilang pamilya. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, napansin kong palaging nagtatanong si Mark tungkol sa trabaho ni tatay. Tinatanong niya kung anong proyekto ang popondohan ng Bautista Holdings Corporation at kung madalas bang tulungan ni tatay ang mga kamag-anak sa negosyo. Minsan pa nga ay pabiro niyang sinabi na kapag kasal na kami magiging manugang na siya ni Sir Roberto.
at siguradong wala nang maglalakas loob na maliitin ang kumpanya ng pamilya niya. Narinig ko iyon ngunit hindi ko masyadong pinansin. Hanggang isang gabi, pinatawag ako ni tatay sa kanyang opisina sa bahay. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na makapal na dokumento. Inusog ito ni tatay palapit sa akin at sinabing iyon ang financial report ng kumpanya ng pamilya ni Mark. Binuksan ko ito at natahimik ako. Nasa malaking problema ang kumpanya ni Ginoong Eduardo. Malaki ang utang sa bangko, paubos na ang pondo, at maraming proyekto ang nakatingga. Kung walang papasok na malaking investment o kontrata sa lalong madaling panahon, napakataas ng tsansang mabangkarote sila. Tumingin ako kay tatay. Bakit hindi ito kailanman kinwento sa akin ni Mark? Hindi agad sumagot si tatay. Tinanong niya ako kung alam ko bang sinusubukan ng kumpanya ni Mark na makakuha ng kontrata sa Bautista Holdings Corporation. Umiling ako. Sinabi ni tatay na ilang buwan na ang nakakaraan nang ipasa nila ang proposal. Saktong-sakto sa panahong nagsimulang magmadali si Mark na magpakasal kami. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ngunit sinubukan ko pa ring ipagtanggol ang taong mahal ko. Baka nagkataon lang tay, tumango si tatay. Inaasahan din daw niya na ganoon nga. Tapos, ay binitawan niya ang mga salitang nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Kung ganoon subukan natin sila ng isang beses. Tiningnan ko si tatay nang may pagkalito. Sinabi niya sa akin na kinabukasan ng umaga. Pupunta si Mark at ang tatay nito sa head office ng Bautista Holdings Corporation para makipagkita sa CEO na si Roberto Bautista. Pag-uusapan nila ang isang kontrata na maaaring magsalba sa kumpanya nila. Ngunit hindi pa nila kailanman nakakaharap ng personal ang tatay ko sa opisina. Ang mga nakaraang pagkikita ng aming pamilya ay laging pribado. Pangalan lang ni Roberto Bautista ang alam ni Ginoong Eduardo. Ngunit dahil laging simpleng manamit si tatay at hindi kailanman ipinagmalaki ang kanyang posisyon, hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa mga sinabi ko. Tumayo si tatay, binuksan ang maliit na cabinet sa kanyang opisina at inilabas ang isang uniforme ng security guard. Tinitigan ko siya, mabilis na tumibok ang puso ko. Anong gagawin ni tatay? Kalmado niyang sinabi na bukas ng umaga ay tatayo siya sa gate ng kumpanya, suot ang uniformeng ito. Agad akong tumutol. Sinabi kong hindi na kailangang subukan si Mark ng ganoon. Kung malaman niya, magiging napaka-awkward ng sitwasyon. Tinitigan ako ng matagal ni tatay. Walang galit sa mga mata niya kundi pag-aalala lamang ng isang ama. Sabi niya, mas mabuti nang maging awkward ng isang araw kaysa magdusa ka habang buhay. Natahimik ako. Lumapit si tatay at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Kung totoo kang mahal ni Mark, anong pinagkaiba? Kung ang tatay mo ay isang CEO o isang CQ. Hindi ako nakasagot. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naalala ko ang mga tanong ni Mark tungkol sa trabaho ni tatay. Naalala ko ang pananabik ni Ginoong Eduardo tuwing pinag-uusapan ang negosyo. At naalala ko ang pagmamadali ni Mark na magpakasal. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na nag-iisip lang ako ng sobra. Nagtitiwala ako kay Mark. Kinabukasan ng umaga, napakaagang umalis ni tatay papuntang opisina. Pinalitan niya ang kanyang suit ng pamilyar na asul na uniforme ng security guard, nagsuot ng sombrero at tumayo mismo sa tabi ng main gate. Kung hindi tititigan ng mabuti, walang mag-aakala na ang lalaking iyon ang pinuno ng buong kumpanya. Tumayo ako sa loob ng glass lobby, pinapanood siya mula sa malayo. Nanlalamig ang mga kamay ko. Bandang 9:09 ng umaga, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumapit at huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Naunang bumaba si Ginoong Eduardo, kasunod si Mark. Pareho silang nakasuot ng maayos na suit, bitbit ang makapal na folder sa kamay. Nakita ko ang punong-puno ng pag-asang ekspresyon sa mukha ni Mark. Inayos niya ang kanyang necktie at may sinabi sa kanyang tatay. Pareho nilang tiningnan ang matayog na gusali sa harap nila nang may nag-aalab na ambisyon sa mga mata. Hindi nila alam na ang taong may hawak ng kapalaran ng kumpanya nila ay nakatayo lamang ilang hakbang mula sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang tatay ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, sumisenyas na hindi pwedeng pumarada ang sasakyan mismo sa tapat ng gate. Agad na kumunot ang noo ni Ginoong Eduardo. Lumingon din si Mark. Napanatili ng tatay ko ang kalmadong tindig ng isang ordinaryong guard. Eksakto sa sandaling iyon, humakbang ako palabas ng lobby. Ngumiti si Mark nang makita ako, ngunit ilang segundo lang tumagal ang ngiting iyon. Naglakad ako ng diretso papunta sa lalaking nakasuot ng uniforme ng guard. Tiningnan ko si tatay tapos ay malambing na tinawag, "Tay."
Biglang tumahimik ang paligid sa tapat ng gate ng kumpanya. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Mark. Tiningnan ako ni Ginoong Eduardo, tapos ay pinasadahan ng tingin ng tatay ko mula ulo hanggang paa. Tumigil ng matagal ang paningin niya sa uniforme ng guard. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Mark na mabilis na napalitan ng ibang emosyon pagkadismaya pagdududa, at naging isang malamig na tingin. Walang sinabi ang tatay ko. Nakatayo lang siya roon at kalmadong pinapanood ang lalaking pakakasalan ng anak niya. At ng oras na iyon bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko pa naramdaman kailanman. Dahil napagtanto ko na ang tingin ni Mark sa tatay ko ay ibang-iba sa tinging madalas niyang ibigay tuwing binabanggit ko ang salitang CEO, isang masakit na katotohanan. Tandang-tanda ko pa ang sandaling iyon. Sa isang pagtawag ko lang ng tay, nagbago ng buo ang reaksyon sa mukha ni Mark. Nanigas siya ng ilang segundo. Tiningnan niya ako tapos ay lumipat ang tingin sa lalaking nakasuot ng uniforme ng guard sa harap niya. Siguro sa isip niya, sinusubukan niyang maghanap ng mas makatwirang paliwanag. Lumapit sa akin si Mark. Siya ba talaga ang tatay mo? Tanong niya. Tumango ako. Oo, siya ang tatay ko. Naging napakabigat ng hangin sa harap ng gate. Pinasadahan muli ng tingin ni Ginoong Eduardo ang tatay ko mula ulo hanggang paa. Napakadismayado ko sa tingin niyang iyon. Hindi iyon ang tingin ng isang magiging balae o tingin para sa mas nakatatanda. Para itong tingin ng isang taong sinusuri ang isang gamit at nadiskubreng wala pala itong halaga kumpara sa inaakala niya. Bigla siyang tumawa. Isang tuyong tawa na umalingaw-ngaw sa harap ng gate. Lumingon si Ginoong Eduardo sa anak niya at sinabing sa wakas ay naiintindihan na niya. Hindi pa rin nakakareact si Mark. Naiintindihan ang alin pa itinuro ni Ginoong Eduardo ang tatay ko. Ito ba ang lalaking palaging ipinagmamalaki ni Ana bilang CEO ng Bautista Holdings Corporation? Isa palang hamak na si Q sa Bautista Holdings Corporation. Ang bawat salita niya ay parang sampal sa mukha ko. Agad kong sinabi CEO talaga ang tatay ko. Tumawa ulit si Ginoong Eduardo. Mas malakas ngayon. Hanggang ngayon ba naman gusto mo pa ring umarte? Nag-init ang mukha ko. Sinabi kong hindi ako kailanman nagsinungaling. Pero hindi ako pinatapos ni Ginoong Eduardo sa pagsasalita. Lumingon siya kay Mark, puno ng pangiinsulto ang boses niya. Sinabi niyang sa simula pa lang ay pakiramdam na niyang may mali. Paanong ang anak ng isang bilyonaryong CEO ay mananamit ng ordinaryo, magmamaneho ng ordinaryong sasakyan at titira sa isang bahay na hindi man lang mukhang mansyon? Tiningnan ko si tatay, tahimik pa rin siya. Ang pagiging kalmado ni tatay ang lalong nagpasakit sa damdamin ko. Kailangan lang niyang bumigkas ng isang pangungusap, tawagan ng isang tao o humakbang papasok sa gusali at matitigil ang lahat ng pang-iinsultong ito. Pero hindi iyon ginawa ni tatay. Alam kong naghihintay siya. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng lalaking pakakasalan ko. Lumingon ako kay Mark, may kaunti pang pag-asa sa puso ko. Inisip kong kahit na totoo pang security guard lang ang tatay ko, ipagtatanggol ako ni Mark. Baka magulat siya. Baka madismaya dahil sa maling akala. Pero kahit paano ay hindi niya hahayaang hiyain kami ng tatay ko ng ibang tao. Minahal ko siya ng halos 2 taon. Pinagkatiwalaan ko siya ng halos 2 taon. Pero sa loob lang ng ilang minuto nagsimulang madurog ang tiwalang iyon. Tinitigan ako ng matagal ni Mark at nagtanong, "Bakit mo kailangang gawin ito?" Hindi ko maintindihan. Gawin ng alin? Nagsimulang lumamig ang boses ni Mark. Sa loob ng 2 taon na ito, lagi mong sinasabi na CEO ang tatay mo. Nagkwento na ako sa mga kaibigan ko na ang girlfriend ko ay anak ng CEO ng Bautista Holdings Corporation. Sinabi na rin ng tatay ko sa maraming business partners na lalaki ang negosyo ng pamilya natin, sabi ko. Biglang nilakasan ni Mark ang boses niya. Tama, na huwag ka nang magsalita. Natahimik ako. Ito ang unang pagkakataon sa halos 2 taon naming pagsasama na kinapitan ako ni Mark ng ganyang tono. Itinuro niya ang uniforme ni tatay at nagtanong, "Anong katotohanan ang nakatayo sa harap ko ngayon?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang damit na suot ng isang tao ay hindi nagdedetermina kung sino siya. Ngumisi ng nakakainsulto si Mark. So gusto mong sabihin na ang isang CEO sa umaga ay hindi nakaupo sa opisina niya kundi nakatayo sa labas ng gate bilang isang CQ. Magpapaliwanag sana ako, pero marahang pinigilan ako ni tatay. Tapos ay tiningnan niya si Mark at nagtanong ng napakasimple. Kung totoo ngang isa lang akong guard, may problema ba? Natahimik si Mark. Si Ginoong Eduardo ang sumagot. Ang problema ay hindi dahil mababa ang trabaho ng guard, kundi dahil niloko niyo ang pamilya namin. Nagtanong ang tatay ko.
Sino ang nanloko sa inyo? Direktang itinuro ako ni Ginoong Eduardo, ang anak nyo. Agad akong umalma. Ipinaalala ko sa kanya na mula sa unang araw na nakilala ko si Mark, sinabi ko na ang pangalan ng tatay ko ay Roberto Bautista at siya ang CEO ng Bautista Holdings Corporation. Wala akong binagong kahit isang salita kailanman. Humalukip-kip si Ginoong Eduardo. Ngumiti siya ng nangungutya. Ang taong matagal nang nagsisinungaling ay nagiging napakakumpiyansa na inaakala nilang totoo na ang kasinungalingan nila. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ko. Tiningnan ko si Mark, hinihintay na magsalita siya. Pero hindi niya ako ipinagtanggol kahit kaunti. Sa halip lumingon siya sa tatay ko at nagtanong, "Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho bilang guard dito?" Matagal-tagal na ring sagot ni tatay. Hindi iyon kasinungalingan. Ang kumpanyang ito ay itinayo ni tatay mula sa wala. Mas matagal na siya rito kaysa sa kahit sinong empleyado. Ngunit binigyan iyon ni Mark ng ibang kahulugan. Tumango siya at ngumiti ng mapait. Lumingon siya sa akin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit marami kang alam tungkol sa loob ng kumpanyang ito. Siguro dahil matagal ng guard ang tatay mo rito kaya marami siyang nasasagap na impormasyon. Tapos, ginamit mo ang mga impormasyong iyon para mapaniwala ako na may koneksyon ang pamilya mo sa mga namumuno sa kumpanya. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Mark, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi siya agad sumagot. Sumingit na naman si Ginoong Eduardo. Sinabi niyang masyadong inosente ang anak niya, kaya nauto ko ng halos 2 taon. Kung nalaman lang daw niya, nang mas maaga hindi kailanman siya papayag sa kasal na ito. Nanikip ang dibdib ko. Nakatayo pa rin si tatay sa tabi ko. Nagtanong siya kay Ginoong Eduardo, "Hindi ba dati laging sinasabi niyo na gustong-gusto niyo si Ana?" Tiningnan ni Ginoong Eduardo ang tatay ko, ang ngiti sa mga labi niya ay puno ng panghahamak. Iba ang pagkagusto, pero iba rin ang estado sa buhay, lahi at yaman. Tapos ay diretsahan niyang sinabi na negosyante ang pamilya nila. Ang anak niya ay vice-presidente sa isang malaking kumpanya. Hindi pwedeng basta-basta na lang magpakasal sa anak ng isang CQ na nagsinungaling tungkol sa estado niya. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Hindi ako galit dahil inakala niyang guard si tatay. Galit ako dahil sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa isang marangal na manggagawa, na parang isa itong nakakahiyang bagay. Nagtanong ulit si tatay kung hindi kailanman sinabi ni Ana na ang tatay niya ay isang CEO kung simula pa lang inakala niyo ng isa lang akong guard. Papayag ba kayong magpakasal sila? Hindi na kailangang mag-isip ni Ginoong Eduardo. Syempre hindi. Lumingon ako kay Mark. Gusto kong marinig ang sagot niya. Kung ikaw, Mark, umiwas ng tingin si Mark. Lumapit ako. Kung ang tatay ko ay totoong isa lang ordinaryong guard. Papakasalan mo pa ba ako? Natahimik si Mark ng napakatagal. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpalamig sa puso ko. Sa huli tiningnan niya ako. Ang problema ay hindi ang trabaho ng tatay mo. Kung ganoon, ano ang problema? Tanong ko. Sumagot si Mark. Ang problema ay masyado na akong umasa sa kasal na ito. Hindi ko maintindihan. Nagsimula siyang magsalita ng mas mabilis, na parang ang lahat ng nakimkim sa puso niya ay nakahanap ng lalabasan. Sinabi niya na ang kumpanya ng pamilya niya ay naghahanda para sa isang mahalagang yugto. Kailangan niya ng asawa na makakatulong sa kanya sa pagbuo ng magandang kinabukasan. Ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi kailangan din nitong magdala ng halaga sa parehong pamilya. Tinitigan ko siya, nakaramdam ako na parang ang kaharap ko ay isang ganap na estranghero. Anong halaga ang tinutukoy mo? Hindi sumagot si Mark, pero ang tatay ko ang sumagot para sa kanya. Ang kontrata sa Bautista Holdings Corporation. Agad na nagbago ang reaksyon sa mukha ni Mark. Lumingon din si Ginoong Eduardo sa tatay ko. Marahang sinabi ni tatay na ngayon ay nandito sila hindi lang para makipagkita kay CEO Roberto Bautista. Nandito sila para sa isang kontrata na makapagsasalba sa kumpanya nila. Kumunot ang noo ni Mark. Paanong ang isang CQ na katulad mo ay alam ang tungkol diyan? Tipid na ngumiti si tatay. Kapag matagal ka na rito marami kang malalaman. Nang marinig iyon agad na nagpakita ng inis si Ginoong Eduardo. Binalaan niya ang tatay ko na huwag makinig sa usapan ng mga boss at huwag ipagkalat ito kung kani-kanino. Hindi nagalit si tatay. Tinanong lang niya si Mark ng isang katanungan. Mahal mo ba ang anak ko o mahal mo ang kontratang inakala mong maibibigay ko? Tiningnan ko si Mark. Iyon din ang katanungang pinakagusto kong malaman ang sagot. Natahimik si Mark. Tapos bigla siyang nagalit.
Sinabi niya na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. Kung hindi ako nagsinungaling sa estado ng tatay ko, hindi siya aasa ng sobra. Aasa sa ano? Tanong ko. Direktang tumingin si Mark sa akin. Ang mga mata niya ay wala na ang lambing ng lalaking nag-alok ng kasal sa akin. Inakala ko na kapag kinasal na tayo, tutulungan ng tatay mo ang kumpanya namin na makuha ang oportunidad sa Bautista Holdings Corporation. Narinig ko iyon pero ayaw ko pa ring maniwala. Kaya papakasalan mo ako para sa kontratang iyon. Agad na itinanggi ni Mark pero ang kaba sa mga mata niya ang nagpaliwanag ng lahat. Sinabi niya na minahal niya ako, pero ang buhay ay dapat maging praktikal. Hindi pwedeng umasa lang sa pag-ibig. Ang salitang minahal ay nagpasakit sa puso ko. Bakit minahal lang sa nakaraan? Tanong ko. Hindi sumagot si Mark. Hinila ni Ginoong Eduardo ang anak niya sa tabi. Nagbulungan sila ng ilang salita. Hindi ko narinig ang lahat pero may narinig akong isang pangungusap mula kay Ginoong Eduardo. Huwag mong hayaang maapektuhan ng problemang ito ang meeting natin kay CEO Roberto. Sapat na ang isang pangungusap na iyon para maintindihan ko. Hanggang sa mga sandaling ito ang pinaka-inaalala nila ay hindi ang nararamdaman ko. Nag-aalala lang sila sa kontrata nila. Bumalik si Mark. Mas malamig ang mukha niya. Kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa kasal na ito. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Tiningnan ako ni Mark tapos ang tatay ko. Hindi pwedeng balewalain na lang ang problemang ito. Anong problema ang nangyari? Tanong ko. Sumagot siya na niloko ko siya sa loob ng halos 2 taon. Umiling ako. Sinabi kong hindi ako nagsinungaling kahit isang salita. Ngumisi ng nakakainsulto si Mark. Pwede kang magpatuloy sa pag-arte kung gusto mo. Pero wala na akong oras para makipaglaro. Tiningnan ni tatay si Mark. Tapos ano ang plano mo? Natahimik sandali si Mark at binitawan ang mga salitang nagparamdam sa akin na ang lahat ng taong pinagsamahan namin ay nauwi sa wala. Kailangang pag-isipan ulit ang kasal na ito. Tiningnan ko ang engagement ring sa daliri ko. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang hawakan ni Mark ang kamay ko sa harap ng 2 pamilya at nangakong aalagaan ako habang buhay. Ngayon, dahil lang nakita niyang nakasuot ang tatay ko ng uniforme ng CQ, naging mas magaan pa ang pangakong iyon kaysa sa isang pirasong papel. Hinubad ko ang singsing. Bahagyang nagulat si Mark nang makita iyon. Nagtanong ako, sigurado ka ba sa sinabi mo ngayon lang? Hindi siya agad sumagot. Nakatayo si tatay sa tabi ko, kalmado ang tingin, pero alam kong nasasaktan ang puso niya. Hindi dahil minamaliit siya ng iba, kundi dahil nakikita niya ang anak niya na natutuklasang ang lalaking mahal niya ay hindi kailanman katulad ng inaakala nito. Sa huli tiningnan ako ni Mark. Mamayang hapon pupunta kami ni Papa sa bahay niyo. Gusto kong tapusin ang issue sa kasal na ito ng maayos. Pagkatapos noon tumalikod si Mark at umalis. Sumunod si Ginoong Eduardo sa kanya pero bago lumabas ng gate lumingon siya sa tatay ko. Binitawan niya ang napakasakit na pangungusap. Kaya dapat alamin ng tao kung saan siya lulugar. Kung gustong baguhin ang tadhana, kahit paano humanap ng mas kapanipaniwalang kwento. Nanginginig ako sa galit pero inilagay ni tatay ang kamay niya sa balikat ko. Hindi siya gumanti. Pumasok silang 2 sa loob ng gusali naghihintay sa pulong kasama si CEO Roberto Bautista. Nang hindi man lang alam na ang taong ininsulto nila ay ang mismong taong gustong-gusto nilang makaharap, lumingon ako kay tatay. Bakit hindi niyo po sinabi ang totoo? Tiningnan ni tatay ang likod ni Mark na papalayo at marahang sumagot dahil lumabas na ang katotohanan. Anak, hindi ko na kailangang malaman kung paano tratuhin ni Mark ang isang CEO. Kailangan ko lang malaman kung paano niya tratuhin ang isang ordinaryong security guard. Yumuko ako para tingnan ang singsing sa palad ko. Sa unang pagkakataon simula nang mahalin ko si Mark, hindi ko na hiniling na bumalik siya at humingi ng tawad. Gusto ko na lang malaman mamayang hapon kapag hindi na siya naniniwalang anak ako ng bilyonaryo anong mas malupit na salita pa. Kaya ang kaya niyang bitawan, ang pinal na desisyon. Umuwi ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan ng hapong iyon. Sa buong biyahe mula opisina halos hindi ako nagsalita. Si tatay na nakaupo sa tabi ko ay hindi rin nagtanong. Siguro naiintindihan niya na sa ganitong pagkakataon, anumang salita ng pag-alo ay parang walang kwenta. Minahal ko si Mark Angelo Santos ng halos 2 taon. Hindi masyadong matagal ang 2 taon pero sapat na para isipin kong kilalang-kilala ko na siya. Naniwala ako na totoo noong tumayo siya sa ilalim ng ulan para hintayin akong umuwi mula sa trabaho. Naniwala ako na totoo noong hinawakan niya ang kamay ko
at sinabing kahit anong mangyari hindi niya ito bibitawan. Naniwala ako na ang singsing na isinuot niya sa daliri ko ay may kasamang panghabambuhay na pangako. Pero dahil lang sa isang uniforme ng CQ nagbago ang lahat. Bandang 4:00 ng hapon huminto ang sasakyan ng pamilya ni Mark sa tapat ng bahay namin. Naunang bumaba si Mark kasunod si Ginoong Eduardo. Pareho silang nakasuot ng malamig na ekspresyon. Nakaupo ako sa sala kasama si tatay. Sa ibabaw ng mesa sa harap ko ay nakapatong ang engagement ring na hinubad ko pa kaninang umaga. Tiningnan sila ni tatay na pumasok, pero hindi siya tumayo. Mukhang hindi natuwa si Ginoong Eduardo sa pagtrato. Noong akala niya ay kagalang-galang ang tatay ko, palagi siyang nauunang makipagkamay at ngumiti ng pilit. Pero ngayon hinila lang niya ang silya at umupo. Umupo si Mark sa tapat ko. Sa unang ilang segundo walang nagsasalita. Tiningnan ko ang lalaking inihanda kong maging asawa ko. Wala na yatang 1 buwan bago ang kasal namin. Naiprint na ang mga imbitasyon, na i-book na ang restaurant, na sukat na ang wedding gown. Inakala ko na ang pagkikita namin ngayon ay para pag-usapan ang mga huling paghahanda. Hindi ko inakala na ang pagkikitang ito ay para tapusin ang lahat. Naunang magsalita si Ginoong Eduardo. Pinag-isipan na itong mabuti ng pamilya namin. Pinag-isipan ng ano? Tanong ko. Sumagot siya na ang isang matibay na pagsasama ay dapat magsimula sa katapatan. Pero sa simula pa lang, hindi ako naging tapat tungkol sa estado ng pamilya ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ako kailanman nagsinungaling. Kumunot ang noo ni Ginoong Eduardo. Kung hanggang ngayon ayaw mo pa ring umamin, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang tatay ko na nakaupo sa tabi ko ay kalmadong nagtanong, kaya ba kayo pumunta rito ngayon para saan? Tiningnan ni Ginoong Eduardo si tatay, malamig ang boses. Pumunta kami rito para kanselahin ang kasal. Kahit na inaasahan ko na ito, kumirot pa rin ang puso ko. Lumingon ako kay Mark. Gusto kong marinig mismo sa bibig niya. Desisyon mo rin ba ito? Tiningnan ako ni Mark. May kaunting pag-aalinlangan sa mga mata niya pero mabilis iyong nawala. Oo, sigurado ka na ba talaga sa sitwasyon? Wala nang ibang paraan, sagot ni Mark. Tumawa ako. Saang sitwasyon na ba tayo nakarating? Hindi siya sumagot, tinitigan ko ulit siya. Ano, dahil ba akala mo isa lang guard ang tatay ko? Agad na sinabi ni Mark, sinasadya mong gawing issue ito ng mahirap at mayaman. Kung hindi dahil doon, bakit kaninang umaga gusto mo pa akong pakasalan? Pero ilang minuto lang matapos mong makita ang uniforme ng tatay ko, gusto mo na itong kanselahin. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Mark. Dahil hindi ko matanggap na niloko ako. Anong naging kawalan mo? Tanong ko. Natahimik si Mark. Ipinagpatuloy ko. May nakuha ba akong pera sa'yo? Ginamit ba kita para makahanap ng trabaho? O humingi ba ako ng pabor sa kumpanya mo para sa pamilya ko? Wala. Kaya ano ang ipinagsinungaling ko sa iyo? Hinampas ni Mark ang mesa. Pinaniwala mo ako na kapag kinasal tayo magtutulungan ang pamilya natin. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa wakas ay inamin din niya. Nasasaktan siya, hindi dahil inakala niyang nagsinungaling ako. Nasasaktan siya dahil kakawasak lang ng pangarap niya. Nagtanong ako ng isang bagay, kung totoo ngang isa lang guard ang tatay ko pero ako pa rin ang ana na kasama mo sa nakalipas na 2 taon. Papakasalan mo pa ba ako? Tiningnan ako ni Mark. Hindi na siya umiwas ng tingin ngayon, walang salita, pero sapat na para tapusin ang lahat. Nagiinit ang mga mata ko pero pinigilan kong huwag umiyak. Bakit huminga ng malalim si Mark? Ang buhay ay hindi parang kwento ng pag-ibig sa nobela. Ako ang magmamana ng kumpanya ng pamilya namin. Kailangan ko ng asawa na makakasuporta sa karera ko. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang tao na ang pamilya ay walang maibibigay na anumang pakinabang. Tahimik na nakaupo ang tatay ko. Nakita ko kung paano dahan-dahang nakuyom ang mga kamay niya. Kaya, sa nakalipas na 2 taon, nakipagrelasyon ka sa akin dahil sa ano? Tanong ko. Nung una totoong may nararamdaman ako, sagot ni Mark. Tapos pagkatapos noon, hindi na siya sumagot. Nagsalita si Ginoong Eduardo. Malinaw na ang problema, hindi na kailangang palalimin pa. Hindi magkapantay ang mga pamilya natin. Ang pagtigil ng kasal na ito rito ay ang pinakamabuti. Tiningnan siya ng tatay ko. Paano niyo nasabing magkapantay? Ngumisi si Ginoong Eduardo. Kahit paano may background na magkapantay. Nagtanong si tatay, kung balang araw mabangkarote ang kumpanya niyo, may karapatan pa ba ang anak niyo na magsalita tungkol sa pagiging pantay? Agad na nagbago ang reaksyon sa mukha ni Ginoong Eduardo. Anong karapatan yung magsalita? Hindi mababangkarote ang kumpanya ko. Nagtatanong lang ako. Kalmadong sagot ni tatay.
Malamig na suminghal si Ginoong Eduardo. Ang kumpanya ko ay naghahanda para pumirma ng isang napakalaking kontrata kasama ang Bautista Holdings Corporation. Kapag naaprubahan ang kontratang iyon, hindi magiging problema ang kita sa susunod na mga taon. Tiningnan ko si tatay. Wala siyang sinabi. Nagpatuloy si Ginoong Eduardo. Ang pulong kaninang umaga ay na-reschedule bukas dahil may biglaang aasikasuhin si CEO Roberto Bautista. Agad kong naunawaan na desisyon iyon ni tatay. Sinasadya niyang ipagpaliban ang pulong. Siguro gusto niyang bigyan sila ng pagkakataon na pumili bago malaman ang katotohanan. Tiningnan ako ni Mark, puno ng kumpiyansa ang boses. Bukas magkikita kami ni Papa ng personal kay CEO Bautista para pirmahan ang partnership. Tapos idinagdag niya, kahit makansela ang kasal na ito, makakatayo pa rin sa sariling paa ang kumpanya ng pamilya ko. Tapos bakit ka umasa na tutulungan ka ng tatay ko? Tanong ko. Kumunot ang noo ni Mark. Lahat naman gustong magkaroon ng dagdag na pakinabang. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Tiningnan ng tatay ko si Mark. Sigurado ka na bang gusto mong kanselahin ang kasal? Sigurado, mariing sagot ni Mark. Nagtanong ulit si tatay, paano? Kung bukas malaman mong nagkamali ka lang pala ng akala ngayon. Tumawa si Mark. Hindi mangyayari iyon. Tiningnan siya ni tatay ng diretso sa mata. Kung sakaling mangyari nga, magsisisi ka ba? Sumandal si Mark sa silya. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi pagkaalam ng katotohanan. Nang mas maaga. Yumuko ako. Ang mga salitang iyon ay parang huling saksak ng kutsilyo. Pero nakakapagtaka, hindi ko na nararamdaman ang sakit na katulad ng naramdaman ko kaninang umaga. Siguro kapag ang isang tao ay masyado ka ng binigo sa loob ng isang araw, matututo ang puso mong manahimik ng kusa. Binuksan ni Ginoong Eduardo ang kanyang briefcase at kumuha ng isang pirasong papel. Dahil napagdesisyonan ng kanselahin ang kasal, kailangan nating ayusin ng malinaw ang issue sa mga niregalo sa pamanhikan. Nagsimula siyang maglista ng pera, ginto, alahas at lahat ng regalong ibinigay noong nag-propose. Hinihingi niya sa pamilya ko na ibalik ang lahat. Nakaupo si Mark sa tabi niya nang hindi pumipigil. Tiningnan ko siya. Ito rin ba ang gusto mo? Oo, sagot niya. Nagtanong ako sa huling pagkakataon. Gusto mong bawiin ang lahat? Sumagot si Mark. Dahil kanselado na ang kasal, natural lang na ibalik ang mga regalo. Tumango ako. Tumayo ako, pumasok sa kwarto at bumalik na may dalang isang malaking kahon. Buo pa rin ang lahat ng ginto at alahas na ibinigay ng pamilya ni Mark noong pamanhikan. Hindi ko pa ito na isusuot kahit kailan. Ipinatong ko ang kahon sa mesa. Tapos kinuha ko ang cellphone ko at itinransfer pabalik ang perang ibinigay nila. Inusog ko ang kahon palapit sa kanila. Pakicheck nyo na lang. Halatang nagulat si Mark. Siguro inakala niya na iiyak ako, magmamakaawa o manghihinayang sa ganoon karaming alahas at pera. Pero umupo lang ako ulit. Hinubad ko ang engagement ring sa daliri ko at ipinatong sa ibabaw ng kahon. Ito rin. Tinitigan ni Mark ang singsing ng matagal. May emosyon sa mga mata niya na mahirap intindihin. Pero agad na hinila ni Ginoong Eduardo ang kahon. Sinuri niya ang bawat nilalaman. Pinanood ko ang eksenang iyon at nakaramdam ako ng pandidiri. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, nang tawagin niya akong manugang. Ngayon nakaupo siya sa harap ko, binibilang ang bawat gramo ng ginto na parang takot siyang nakawin ito ng pamilya ko. Pagkatapos suriin, tumango si Ginoong Eduardo. Kumpleto na. Biglang nagtanong ang tatay ko. Dahil lang inakala niyong isa akong si Q. Handa kayong itapon ang isang babae na halos 2 taong nagmahal sa anak niyo. Sumagot si Ginoong Eduardo. Hindi kayang buhayin ng pag-ibig ang isang kumpanya. Kung ganoon, ano ang makakabuhay? Tanong ni tatay. Pera, koneksyon, oportunidad, sagot niya. Tumango ang tatay ko. Naiintindihan ko. Tumayo si Mark. Tiningnan niya ako. Sana pagkatapos nito hindi ka na magsinungaling sa ibang tao tungkol sa pamilya mo. Tiningnan ko siya. Wala na akong gustong ipaliwanag pa. Nagtanong lang ako. Bukas makikipagkita kayo kay CEO Roberto Bautista. Anong oras? Bahagyang nagtaka si Mark. 9:00. Tumango ako. Kung ganoon, magkikita ulit tayo. Kumunot ang noo ni Mark. Anong gagawin mo roon? Bukas mo. Malalaman. Sagot ko. Tumawa si Ginoong Eduardo. Huwag mong isipin na porke nagtatrabaho bilang guard ang tatay mo roon, pwede ka nang pumasok basta-basta sa opisina ng CEO. Nang marinig iyon, ngumiti rin ang tatay ko. Tumayo siya. Tiningnan silang dalawa at mabagal na sinabi, bukas magkikita tayo ulit.
Tiningnan ni Mark ang tatay ko na parang nakatingin sa isang taong sinusubukang isalba ang natitirang dangal nito. Kinuha niya ang kahon ng mga alahas. Bago lumabas, lumingon siya sa akin. Ana, sana mamuhay ka, nang mas praktikal hindi sa pamamagitan ng pag-iimbento ng mataas na estado. Nang sa ganoon, ay makapasok ka sa isang maayos na pamilya. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang maglakad palabas ng bahay na dating naghanda para salubungin siya bilang manugang. Sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo. Ilang sandali pa, naramdaman ko na lang ang pag-agos ng mga luha ko. Lumapit si tatay sa akin. Hindi siya nagsalita na hindi ako deserve ni Mark o sinabihang maging matatag ako. Niyakap lang niya ako, na parang noong bata pa ako. Umiyak ako. Iniyakan ko ang 2 taong nasayang. Iniyakan ko ang wedding gown na nakasabit pa rin sa butik. Iniyakan ko ang mga pangakong naniwala ako dati. Matapos ang ilang sandali, pinunasan ko ang mga luha ko. Nagtanong ako kay tatay, "Bukas, makikipagkita pa rin ba kayo sa kanila?" Tumango si tatay. "Anong gagawin ni tatay?" Tiningnan niya ang bakanteng silya kung saan nakaupo si Mark kanina. Pumunta sila sa kumpanya para makipagkita kay CEO Roberto Bautista. Kung ganoon bukas, papayagan ko silang makipagkita. Kinabukasan ng umaga, napakaaga kong gumising. Nakasuot na si tatay ng suit, hindi na ang asul na uniforme ng security guard. Bago umalis, nagtanong siya, "Gusto ko bang sumama?" Natahimik ako sandali at saka tumango. 8:45 huminto ang sasakyan ni tatay sa VIP parking para sa board of directors. Sumakay kami sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Pumasok si tatay sa opisina niya at umupo sa silya ng CEO. Tumayo ako malapit sa bintana. Tinitingnan ang tanawin ng Makati. Sakto 9:00. Tumunog ang telepono mula sa sekretarya. Nandito na po sina Ginoong Eduardo Santos at Mark Angelo Santos. Tiningnan ako ni tatay. Tiningnan ko rin siya. Tapos sinabi ni tatay sa sekretarya, "Papasukin mo sila." Sa pasilyo, palapit ng palapit ang mga yabag. Narinig ko ang masayang boses ni Mark na nakikipag-usap sa tatay niya. Siguro naniniwala pa rin siya. Ilang minuto na lang, isang kontrata ang magsasalba sa kumpanya ng pamilya niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Kalmadong nakaupo ang tatay ko sa likod ng kanyang mesa. Pumasok si Mark at ang kanyang tatay. At sa sandaling makita nila ang taong nakaupo sa silyang kaharap nila, pareho silang nanigas sa kinatatayuan. Bumukas ang kurtina. Sumara ang pinto ng opisina sa likuran ni na Mark at Ginoong Eduardo. Walang sino mang bumigkas ng kahit isang salita. Nakatayo ako malapit sa bintana, ilang hakbang lang mula sa mesa ni tatay. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang bawat munting pagbabago sa reaksyon nila. Ang ngiti sa mga labi ni Ginoong Eduardo, ang unang nawala. Ang kamay niyang may hawak ng folder ay natigilan sa ere. Hindi rin nalalayo ang reaksyon ni Mark na nakatayo sa tabi niya. Tiningnan niya ang tatay ko, tapos ay ang silya, tapos ang nameplate na maayos na nakapatong sa mesa. Roberto Bautista, Presidente at CEO. Paulit-ulit na kumurap si Mark, siguro sinusubukang kumbinsihin ang sarili na namalikmata lang siya. Ngayong araw ang tatay ko ay nakasuot ng madilim na suit, maayos ang suklay ng buhok. Sa ibabaw ng mesa niya ay may patong-patong na dokumento na kahapon lang ay inaasahan nilang pipirmahan niya. Wala na ang uniforme ng CQ, wala na ang sombrero, wala na ang imahe ng lalaking nakatayo sa gate ng kumpanya para laitin nila ng kung paano-paano. Ang natitira na lang ay ang CEO ng Bautista Holdings Corporation na kalmadong nakaupo sa harap nila. Bahagyang sumandal si tatay sa silya niya, tiningnan si Mark at bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Maligayang pagdating na udlot kong manugang. Namutla agad ang mukha ni Mark. Huminga ng malalim si Ginoong Eduardo. Tumingin-tingin siya sa paligid ng opisina na parang naghahanap ng ibang tao, ang taong inaakala niyang totoong CEO. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang tumawa si Ginoong Eduardo. Pero ang tawa ngayon ay hindi na puno ng kumpiyansa, kundi napaka-awkward. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Walang sumagot. Humakbang paharap si Ginoong Eduardo. Tiningnan niya ang tatay ko at sinabing, "Ang opisina ng CEO ay hindi lugar para upuan ng basta-basta ng isang CQ. Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan." Lumingon sa akin si Mark, ang tingin niya ay puno ng pagkalito. "Ana, anong ginagawa mo rito?" "Sumama ako kay tatay." Sagot ko. "Huwag ka nang umarte," giit ni Mark. Natahimik ako. Lumapit siya sa mesa.
Direktang tiningnan niya ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano kayong dalawa nakapasok sa opisinang ito, pero sumusobra na ang biro na ito. Hindi nagalit si tatay, nagtanong lang siya. Iniisip mo ba na isa itong teleserye? Tama, sagot ni Mark. Sabi niya siguro dahil nakansela ang kasal, sinasadya naming gumawa ng drama para magsisi siya. Narinig ko iyon at nalungkot na lang ako. Kahit nasa harap na niya ang katotohanan, mas pinili pa rin niyang maniwala sa bagay na mas nagpapaginhawa sa pakiramdam niya. Nagtanong si tatay, kaya sa tingin mo sino ang totoong CEO na si Roberto Bautista? Hindi makasagot si Mark. Agad na sumingit si Ginoong Eduardo. Sabi niya may meeting daw siya ngayon sa CEO ng Bautista Holdings Corporation para pag-usapan ang partnership. Hinihiling niyang tawagin ang totoong CEO. Tiningnan siya ni tatay. Kausap niyo na siya. Umiling si Ginoong Eduardo. Imposible. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang general manager kasama ang 3 pang miyembro ng board of directors. May dala silang mga dokumento para sa meeting. Ang taong nangunguna ay huminto sa harap ng mesa. Yumuko siya. Magandang umaga po, Sir Roberto. Sabay-sabay ding bumati ang 3 taong nasa likod niya sa tatay ko. Biglang nanlamig ang paligid sa loob ng opisina. Tiningnan ko si Mark ngayon ay wala na siyang masabi. Nanigas din si Ginoong Eduardo. Lumingon ang general manager sa kanilang dalawa. Sila po ang mga kinatawan mula sa Santos Construction Builders na magpe-present ng proyekto. Tama ba? Tumango si tatay. Tama. Tapos ipinakilala sila ni tatay. Siya si Ginoong Eduardo Santos at ito si Mark Angelo Santos. Tumigil sandali si tatay at tiningnan si Mark. Ang taong muntik ko nang maging manugang. Nakita kong bahagyang nanginig ang mga labi ni Mark. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board of directors, hindi naiintindihan kung ano ang nangyari. Pinaupo ni tatay ang lahat. Nakatayo pa rin si Ginoong Eduardo. Tiningnan siya ni tatay. Bakit kahapon ang dami mong sinasabi? Ngayon wala ka na bang gustong sabihin? Namula ang mukha ni Ginoong Eduardo. Sinubukan niyang ngumiti ng pilit. Baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan tungkol saan? Tanong ni tatay. Tiningnan ako ni Ginoong Eduardo tapos ay si Mark. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa huli, nagsalita si Mark. Sir, kayo po ba talaga si CEO Roberto Bautista? Hindi agad sumagot si tatay. Kinuha niya ang proposal mula sa kumpanya ni Mark sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang unang pahina, binasa ang pangalan ng kumpanya, pangalan ng kinatawan at halaga ng proyekto. Tapos, inilapag niya ulit ang proposal. Sa tingin mo ba ang isang guard ay pwedeng umupo rito at basahin ang dokumentong ito? Natahimik si Mark. O, iniisip mo pa rin na umaarte lang ako? Tanong ulit ni tatay. Umiling si Mark. Hindi po sir, sobrang hina ng boses niya. Halos hindi marinig. Tiningnan ko ang lalaking sinigawan ako noong isang araw. Kahapon lang sinabi niyang sinungaling ako. Kahapon lang sinabi niya na kung alam lang niyang guard ang tatay ko, hindi niya sasayangin ang halos 2 taon niya sa akin. Kagabi lang binawi niya lahat ng niregalo niya para sa kasal. Ngayon hindi na niya magawang tumingin sa mata ni tatay. Marahang nagtanong si tatay kahapon, ano nga ulit ang sinabi mong trabaho ko? Hindi sumagot si Mark. Sinong sinabi mong ako? Tanong ulit ni tatay. Yumuko si Mark. Ako. Nagkamali lang po ako ng akala. Nagkamali ng akala. Walang nagsasalita. Tumayo si tatay, naglakad mula sa likod ng mesa niya. Lumapit siya kay Mark. Hindi tinaasan ni tatay ang boses niya, pero bawat salita niya ay nagpatahimik sa buong kwarto. Kahapon nakasuot ako ng uniforme ng CQ. Tiningnan mo ako ng may panghahamak. Kung ngayon suot ko pa rin ang uniformeng iyon, yuyuko ka rin ba ng ganito ngayon? Hindi makasagot si Mark. Bumaling si tatay kay Ginoong Eduardo. Kung ngayon, nakatayo pa rin ako sa gate, tatawagin niyo pa ba akong balae? Nagmamadaling sumagot si Ginoong Eduardo. Ang lahat ng ito ay hindi lang pagkakaintindihan. Saan ang hindi pagkakaintindihan? Tanong ni tatay. Dahil hindi nagpaliwanag ng maayos si Ana, sagot ni Ginoong Eduardo. Nang marinig ko iyon, tumawa ako. Paano pa ba dapat maging malinaw ang paliwanag ko? Sinabi ko ng Roberto Bautista ang pangalan ng tatay ko. Sinabi ko nang ang tatay ko ang CEO ng Bautista Holdings Corporation. Sinabi ko mismo sa harap ninyong dalawa na ang lalaking naka-uniformeng CQ kahapon ay ang tatay ko, pero hindi kayo naniwala. Agad na ipinagtanggol ni Ginoong Eduardo ang sarili. Pero sinong mag-aakala na ang isang bilyonaryong CEO
ay magsusuot ng uniforme ng CQ at tatayo sa gate. Sumagot ang tatay ko. Kaya ang problema ay hindi ang pagsisinungaling ng anak ko. Ang problema ay naniniwala lang kayo sa damit na nakikita ninyo. Natahimik si Ginoong Eduardo. Bumalik si tatay sa silya niya. Tiningnan niya si Mark. Kahapon kinansela mo na ang kasal. Tama ba? Inangat ni Mark ang kanyang ulo. Tumingin sa akin. Hindi ko iniiwasan ang tingin niya. Nangyari iyon noong hindi ko pa alam ang katotohanan, sir. Sagot ni Mark. Aling katotohanan? Tanong ni tatay. Hindi ko pa alam na kayo po si CEO Roberto Bautista. Muling natahimik ang opisina. Tumango si tatay. Kaya kung hindi ako si CEO Roberto Bautista, tama pa rin ang desisyon mong kanselahin ang kasal. Agad na umiling si Mark. Hindi po ganun, sir. Kung ganun paano? Nagsimulang mataranta si Mark. Sabi niya kahapon ay masyado siyang nagalit dahil naramdaman niyang niloko siya. Nagtanong ako, nagalit ka ba dahil naramdaman mong niloko kita? O nagalit ka dahil naramdaman mong nawala ang pagkakataon mong maging manugang ng CEO? Tiningnan ako ni Mark. Ana, wag kang magsalita ng ganyan. Tumawa ako. Sa unang pagkakataon, simula kahapon tinawag niya ang pangalan ko ng malambing. Kahapon lang sinabi niyang hindi ako karapat-dapat sa pamilya niya. Ngayon nang malaman niyang anak ako ng CEO, nag-iba ang tono niya. Kahapon sinabi mo na kung alam mong si Q lang ang tatay ko, hindi mo ako papakasalan, sabi ko. Nagsalita lang ako na dala ng emosyon, mabilis na sagot ni Mark. Tapos tungkol sa pagbawi ng mga regalo para sa kasal, desisyon iyon ni Papa. Agad na napalingon si Ginoong Eduardo sa anak niya. Tiningnan ko silang dalawa. Ilang minuto pa lang nilang nalaman ang katotohanan, nagsimula na silang magsisihan. Ipinatong ng tatay ko ang kamay niya sa proposal ng kontrata. Kaya pumunta kayo rito ngayon para saan? Agad na kumalma si Ginoong Eduardo. Siyempre para pag-usapan ng partnership. Tumango si tatay. Isang napakahalagang kontrata, hindi ba? Tama, sagot ni Ginoong Eduardo. Mahalaga hanggang sa puntong dedetermina nito kung malalampasan ba ng kumpanya nyo ang krisis o hindi. Nagbago ang reaksyon ni Ginoong Eduardo. Maayos po ang kondisyon ng kumpanya namin. Binuksan ni tatay ang ibang dokumento. Binasa niya ang halaga ng utang, mga loans na malapit ng magduwe, at mga proyektong kinukulang sa pondo. Habang mas naririnig niya, lalong namumutla si Ginoong Eduardo. Isinara ni tatay ang dokumento. Hindi niyo na kailangang itago. Alam ko ang estado ng kumpanya niyo. Tiningnan ni Mark si tatay. Nagsimulang kakitaan ng takot ang mga mata niya. Nagpatuloy si tatay. Ang kontratang ito ang pinakamalaking pag-asa niyo, tama ba? Walang sumagot. Inusog ni tatay ang proposal sa gitna ng mesa. Gusto niyo pa bang pumirma? Agad na sumagot si Ginoong Eduardo. Siyempre naman po, sir. Tumango din si Mark. Tiningnan sila ni tatay. Tapos ay nagtanong, paano kung ang magdedesisyon sa kontrata ngayon ay ang mismong guard na nakausap niyo kahapon? Paano natahimik ang mag-ama? Ngumiti si tatay. Sa totoo lang, mula kahapon hanggang ngayon, ako pa rin ang parehong tao. Ang tingin niyo lang sa akin ang nagbago. Nakita kong yumuko si Mark. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang lumingon sa akin. Ana, tingin ko kailangan nating mag-usap. Mag-usap tungkol saan? Lumapit siya sa akin. Tungkol sa pagkakansela ng kasal kahapon. Masyado iyong minadali. Tiningnan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mark at sinabing gusto niyang bawiin ang desisyon sa pagkakansela ng kasal. Hindi ako nagulat. Siguro mula nang makita niyang nakaupo ang tatay ko sa silyang iyon, alam ko nang sasabihin niya ito. Paano ang mga regalo? Tanong ko. Ibabalik ko iyon. Mabilis na sagot ni Mark. At ang mga sinabi mo tungkol sa tatay ko, humihingi ako ng tawad. At ang sinabi mo na kung alam mong secure lang ang tatay ko, hindi mo ako papakasalan. Natahimik sandali si Mark at nagsabing, nagkamali ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Gusto kong maghanap ng tapat na pagsisisi sa mga mata niya, pero ang higit kong nakita ay kaba. Kaba ba dahil mawawala ako? O kaba dahil mawawala ang kontrata? Hindi ko alam. Tiningnan ng tatay ko si Mark. Gusto mo bang pakasalan ulit ang anak ko? Agad na tumango si Mark. Opo, sir. Bakit? Tanong ni tatay. Dahil mahal ko po si Ana. Tinitigan siya ni tatay. Kahapon mahal mo rin siya, di ba? O bumalik lang ang pagmamahal na iyon noong makita mo ang silyang ito? Hindi makasagot si Mark. Nagmamadaling sumingit si Ginoong Eduardo. Minsan emosyonal talaga ang mga kabataan, sir. Nagsasalita ng hindi nag-iisip.
Ang issue sa kasal ay hindi dapat kanselahin dahil lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan. Tiningnan ko siya. Kahapon sinabi niyo na ang pamilya ko ay hindi karapat-dapat. Paano na ngayon ngumiti ng awkward si Ginoong Eduardo? Kahapon hindi ko pa alam ang sitwasyon. Tumango ako, kaya kahapon hindi ako nararapat na maging manugang. Kinabukasan nararapat na ako. Dahil lang nagpalit ng damit ang tatay ko mula sa uniforme ng CQ papunta sa suit. Hindi sumagot si Ginoong Eduardo. Lumingon ulit sa akin si Mark. Ana, kung alam ko lang ang katotohanan sa simula pa lang hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nagpatuloy siya. Kung alam ko lang na ang tatay mo ay talaga palang si CEO Roberto Bautista, hindi ko babawiin ang mga regalo. Tumigil siya sandali at idinagdag, at hindi ko rin kakanselahin ang kasal. Natahimik ang buong opisina. Tiningnan ko si Mark, tiningnan din siya ng tatay ko. Siguro noong oras na iyon lang napagtanto ni Mark ang sinabi niya, pero huli na ang lahat, ang isang pangungusap na iyon ang sumira sa lahat ng pagtatanggol niya sa sarili. Nagtanong ako, nang napakabagal. Kaya kung totoong isa lang guard ang tatay ko, kakanselahin mo pa rin ba ang kasal? Namutla ng husto si Mark. Nagmamadali siyang sumagot, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit isinara na ng tatay ko ang folder sa harap niya. Mahina ang boses niya, pero napalingon sina Mark at ang tatay niya. Ipinatong ni tatay ang kamay niya sa kontratang pinakahihintay nila. Tingin ko ngayong araw sapat na ang naintindihan natin sa isa't isa. Agad na tumayo si Ginoong Eduardo. Paano naman po ang kontrata, sir? Tiningnan siya ni tatay tapos ay si Mark. Kalmado ang tingin niya hanggang sa naging malamig ito. Ngayon pag-usapan natin ang kontrata, ang resulta ng isang pagpili. Mas naging tensyonado ang atmosfera sa conference room kaysa kanina. Ang kontrata ay nakapatong sa harap ng tatay ko. Ilang hakbang lang mula kay Ginoong Eduardo. Siguro, para sa kanilang dalawa. Ang nakatambak na papel na iyon ngayon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng nangyari kanina. Tiningnan ko si Mark, nakatayo pa rin siya malapit sa akin. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Ang pangungusap na kakasabi niya lang ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko. Kung alam ko lang na ang tatay mo ay si CEO Roberto Bautista, hindi ko babawiin ang mga regalo at hindi ko rin kakanselahin ang kasal. Baka gusto ni Mark na patunayan ng pangungusap na iyon na mali lang ang akala ng lahat pero hindi niya napagtanto na inamin niya ang pinaka-nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya nagsisisi na sinaktan niya ako. Nagsisisi lang siya dahil nagkamali siya sa paghusga sa estado ng tatay ko. Sa likod ng mesa niya binuksan ni tatay ang proposal ng kontrata. Agad na umayos ng upo si Ginoong Eduardo. Lumingon din si Mark. Nakita ko ang pag-asang namuo sa mga mata nila. Siguro iniisip nila na ang kasal ay personal na issue, habang ang negosyo ay negosyo. Siguro naniwala sila sa ilang salita lang ng paghingi ng tawad, pipirmahan pa rin ng tatay ko ang kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Binuklat ni tatay ang pahina, bawat pahina. Wala siyang sinasabi. Ang mahabang katahimikan ang nagpakaba kay Ginoong Eduardo. Sa huli ay nagsalita na siya, Sir Roberto. Ang nangyari po kahapon ay isang malaking hindi pagkakaintindihan na nakakahinayang. Sana po ang personal na problema ng mga bata ay hindi makaapekto sa magandang ugnayan ng dalawang kumpanya. Inangat ni tatay ang kanyang paningin. Personal na problema ng mga bata. Tumango si Ginoong Eduardo. Kabataan, sir. Nag-aaway habang magkarelasyon, normal lang po iyon. Kahapon nadala lang sila ng emosyon, kaya nakapagsalita sila ng hindi maganda. Narinig ko iyon at napangiti na lang ako ng mapait. Kahapon lang ang lalaking ito ay nakaupo sa bahay namin at sinabing hindi karapat-dapat ang pamilya ko. Siya ang humingi na ibalik ang bawat niregalo nila. Siya ang sumuri sa bawat gramo ng ginto na parang takot siyang nanakawin namin iyon. Ngayon, lahat ng iyon ay tinatawag lang niyang emosyon. Nagtanong ang tatay ko, nadala rin ba kayo ng emosyon nang sabihin niyo na ang anak ko ay gusto lang umakyat sa lipunan? Natahimik si Ginoong Eduardo tapos ay ngumiti ng pilit. Noong oras na iyon hindi ko pa po naiintindihan ang sitwasyon, sir. Kung ganoon, ano na ang naintindihan mo ngayon? Alam ko pong hindi kailanman nagsinungaling si Ana. Umiling si tatay. Mali kayo. Tiningnan ni Ginoong Eduardo si tatay. Nagpatuloy si tatay. Ngayon nalaman niyo lang na ako ang CEO ng kumpanya. Kung ngayon nakasuot pa rin ako ng uniforme ng CQ, hindi kayo kailanman maniniwala na tapat ang anak ko. Hindi makasagot si Ginoong Eduardo. Lumapit si Mark. Sir, humihingi po ako ng tawad. Humihingi ka ng tawad para saan? Tanong ni tatay.
Humihingi po ako ng tawad dahil sa maling akala ko. Iyon lang ba? Natahimik si Mark. Tinitigan siya ni tatay. Inisa-isa niya ang bawat pangyayari. Ininsulto mo na si Ana. Minamaliit mo ang trabahong inakala mong ginagawa ko. Sinabi mo na kung alam mong walang estado ang pamilya niya, hindi mo siya papakasalan. Kinansela mo ang kasal. Kinuha mo pabalik lahat ng niregalo mo noong pamanhikan. At ngayon matapos mong malaman na ako ang CEO, gusto mong bawiin ang lahat ng sinabi mo. Yumuko si Mark. Alam ko pong nagkamali ako, sir. Nagkamali saan? Tanong ni tatay. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Mark. Masyado po akong nadala ng emosyon. Umiling si tatay. Ang emosyon ay hindi lumilikha ng ibang pagkatao. Nilalabas lang ng emosyon kung ano talaga ang nasa puso ng isang tao. Tahimik ang opisina. Tiningnan ko si tatay. Sa unang pagkakataon simula nang mangyari ang lahat ng ito, naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang pagpipilit niyang subukan si Mark. Hindi gustong malaman ni tatay kung paano umakto si Mark sa harap ng isang bilyonaryo. Lahat ng tao ay pwedeng maging magalang sa mga taong may kapangyarihan. Gustong malaman ni tatay kung paano tatratuhin ni Mark ang isang taong tingin niya ay mas mababa sa kanya, at naibigay na ni Mark ang sagot niya. Lumingon sa akin si Mark. Lumapit siya. Ana, lumambot ang boses niya. Magkasama na tayo ng halos 2 taon. Hindi pwedeng dahil lang sa isang araw ng maling akala buburahin na natin ang lahat. Tiningnan ko siya. Sino ba ang unang nagbura? Natahimik si Mark. Hindi ako ang nagkansela ng kasal. Ikaw ang nagkansela. Hindi ko hiningi pabalik ang mga regalong ibinigay ko. Ikaw ang humingi. Hindi ko sinabing hindi karapat-dapat ang pamilya mo. Ikaw at ang tatay mo ang nagsabi niyan tungkol sa pamilya ko. Aayusin ko ang lahat, mabilis na sabi ni Mark. Paano ibabalik ko ang mga regalo? Tumawa ako. Tingin mo ba ang problema lang ay ang ilang gramo ng gintong iyon? Umiling si Mark. Hindi. Inabot niya ang kamay niya para hawakan ako. Umatras ako ng isang hakbang. Nanatili sa ere ang kamay niya. Tinitigan ko siya, tinatanong ang gusto ko nang itanong simula pa kagabi. Kung ngayon ang nakaupo sa silyang iyon ay hindi ang tatay ko, paano? Tiningnan ako ni Mark. Nagpatuloy ako. Kung ngayon pumasok ka at iba ang nakita mong CEO, kung nakatayo pa rin sa gate ang tatay ko suot ang uniforme ng CQ, babalikan mo pa ba ako? Ibinuka ni Mark ang bibig niya pero walang lumabas na sagot. Ibabalik mo ba ang mga alahas at pera na iyon? Tanong ko ulit. Tahimik pa rin siya. Hihingi ka ba ng tawad sa tatay ko? Yumuko si Mark. Ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Nakaramdam ako ng kakaibang sakit, hindi na sobrang tindi, hindi na nakakaiyak. Parang isang sugat na matagal nang masakit hanggang sa namanhid na. Naiintindihan ko na hindi kailanman naging totoo ang pagmamahal ng lalaking kaharap ko tulad ng inakala ko. Baka dati ay may nararamdaman siya. Baka hindi lahat ng memories namin peke, pero nang kailanganing itimbang ang pag-ibig at pakinabang, pinili niya ang pakinabang ng walang alinlangan. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Ginoong Eduardo. Ang personal na nararamdaman ay pwede pang ayusin mamaya. Ngayon may schedule tayo para pag-usapan ng kontrata. Tiningnan siya ng tatay ko. Nagmamadali ka yata. Sumagot si Ginoong Eduardo na ang proyektong ito ay pinaghandaan na ng maraming buwan. Marami nang isinakripisyong oras ang dalawang kumpanya. Tama, sabi ni tatay. Tapos, naglabas siya ng isa pang dokumento. Ang audit report ng kumpanya ni Ginoong Eduardo at inusog iyon palapit sa kanya. Nagbago ang reaksyon ni Ginoong Eduardo. Kinuha niya ang report at habang binabasa, mas lalong nanginginig ang kamay niya. Sabi ni tatay, sinuri na itong mabuti ng finance team namin. Ang Santos Construction Builders ay may napakalaking utang. Ilang loan na ang malapit ng magdudalawang proyekto ang nakatenga at marami pang supplier ang hindi nababayaran. Hindi sapat ang pondo ngayon para maipagpatuloy ang operasyon ng kumpanya ng matagalan. Agad na tumanggi si Ginoong Eduardo. Pansamantalang problema lang iyan. Tumango si tatay. Alam ko. At ang kontrata sa Bautista Holdings Corporation ang inaasahan yung paraan para maayos iyon. Natahimik si Ginoong Eduardo. Nagpatuloy si tatay. Kung mapirmahan ang kontratang ito, magagamit ng kumpanya nyo ang proyekto para makuha ang tiwala ng bangko, pahabain ang term ng utang, mapanatili ang partners at makaraos. Tiningnan ni Ginoong Eduardo si tatay, wala na ang kayabangan sa mga mata niya. Kaya alam na po pala ninyo ang kalagayan namin mula pa sa simula. Alam ko, sagot ni tatay. Kung ganun, bakit nyo pa kami binigyan ng pagkakataon?
Tiningnan ako ni tatay at sinabing, noong una gusto kong suriin ng patas ang proyektong ito. Bukod doon naisip ko na kung maging mag-asawa kayong dalawa, pwede kong bigyan ng kumpanya nyo ng pagkakataong malampasan ng pagsubok na ito. Inangat ni Mark ang kanyang ulo. Nakita ko ang malinaw na pagsisisi sa mukha niya. Nagpatuloy si tatay, pero kahapon nalaman ko kung sa anong klaseng pamilya ko muntik nang ipasok ang anak ko. Nagmamadaling sumagot si Ginoong Eduardo. Hindi po pwedeng dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan ay huhusgahan nyo na ang buong pamilya namin. Tapos ano ang dapat kong ipanghusga sa inyo? Ang pagtrato nyo sa akin noong akala nyong CEO ako o ang pagtrato nyo sa akin noong inakala nyong isa akong si Q? Hindi makasagot si Ginoong Eduardo. Biglang lumingon sa akin si Mark. Ana, tulungan mo naman akong kausapin ang papa mo. Natigilan ako. Lumapit siya. Alam kong may nararamdaman ka pa. Handa na tayong magpakasal. Pwede pang ibalik ang lahat sa dati. Anong gusto mong sabihin ko? Tiningnan ni Mark ang proposal. Sa isang sulyap na iyon, naiintindihan ko na. Gusto niyang magmakaawa ako kay tatay para pirmahan ito. Gusto mong tulungan ko ang kumpanya mo? Tanong ko. Agad na idinenay ni Mark. Hindi lang dahil sa kumpanya, kundi dahil saan. Kapag may nangyari sa kumpanya, daan-daang empleyado ang maaapektuhan, sabi niya. Tiningnan ko siya. Kahapon nung kinansela mo ang kasal, naisip mo ba na maaapektuhan din ako? Natahimik si Mark. Nung sinabi mo na walang estado ang tatay ko, naisip mo ba na masasaktan siya? Hindi sumagot si Mark. Nang bawiin mo ang bawat niregalo mo, inisip mo ba ang dignidad ng pamilya ko? Tahimik pa rin siya. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko dati. Iniisip mo lang ang resulta kapag ikaw na ang apektado. Namutla si Mark. Nagsisisi na talaga ako. Nagsisisi ka ba dahil nawala ako? O nagsisisi ka dahil ang taong binaliwala mo ay anak pala ng taong may hawak sa kapalaran ng kumpanya nyo? Agad na sumagot si Mark, mahal kita. Kung gayon, handa ka bang bitawan ang kontratang ito para patunayan iyan? Natahimik ang buong opisina. Tiningnan ako ni Mark, tapos ang tatay ko at sa huli ay ang kontrata. Sapat na ang ilang segundong iyon para bigyan ako ng sagot. Ngumiti ako. Hindi mo na kailangang sumagot. Dahan-dahang tumayo ang tatay ko. Kinuha niya ang proposal ng kontrata. Sinundan agad iyon ng tingin ni Ginoong Eduardo. Nagtanong si tatay, alam niyo kung ano ang pinakakinadismaya ko? Hindi sumagot si Ginoong Eduardo. Sabi ni tatay, hindi dahil sa minaliit niyo ako. Matagal na akong nabubuhay para hindi pansinin kung ano ang tingin ng iba sa mga suot kong damit. Ang ikinadidismaya ko ay nasayang ang 2 taon ng buhay ng anak ko sa isang lalaking kinailangan lang ng ilang minuto para itapon siya nang isipin nitong wala na siyang pakinabang. Sir, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Mark. Tinitigan siya ni tatay. Humakbang si Mark paharap sa mesa. Sinabi niya na hihingi siya ng tawad, itatama ang mga pagkakamali, gagawin ng lahat, kahit ano. Tanong ni tatay. Tumango si Mark. Tiningnan ako ni tatay tapos si Mark. Kung ako ba ay talagang isa lang. Security guard, luluhod ka ba sa harap ko para humingi ng tawad? Natigilan si Mark. Hindi na hinintay ni tatay ang sagot. Lumingon siya kay Ginoong Eduardo. Ang kontratang ito ay hindi pa pirmado. Agad na sinabi ni Ginoong Eduardo. Pero napagkasunduan na natin ang halos lahat ng kondisyon. Tama, sagot ni tatay. Pero wala pa ang huling pirma. Nagsimulang mataranta si Ginoong Eduardo. Sabi niya, kapag hindi napirmahan ang kontrata, haharap sa malaking problema ang kumpanya niya. Tiningnan siya ni tatay. Alam ko, kung ganun talagang kakanselahin niyo pa rin. Ibinaba ni tatay ang proposal. Ang isang malaking proyekto ay hindi lang nangangailangan ng kakayahang pinansyal, kundi pati tiwala sa liderato nito. Kahapon nakita ko na kung paano nag-iba ang ugali niyo at ng anak niyo dahil lang sa isang uniforme. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang proyekto ng kumpanya sa mga taong hinuhusgahan ang partners nila base sa estado at personal na interes. Tumayo si Ginoong Eduardo. Paghihiganti ito. Tiningnan siya ni tatay ng diretso. Hindi. Kung gusto kong maghiganti, pipirmahan ko itong kontrata tapos ipapawala ko sa inyo ang lahat. Ngayon, tumatanggi lang akong ipagkatiwala ang pera ng kumpanya sa negosyong hindi ko na pinagkakatiwalaan. Nanigas si Ginoong Eduardo. Lumingon sa akin si Mark. Ang boses niya ngayon ay halos nagmamakaawa na. Ana, tulungan mo naman ako kahit ngayon lang. Tiningnan ko siya. Naalala ko kagabi nung tinanong ko siya kung sigurado ba siyang kakanselahin ang kasal. Sumagot siyang sigurado siya.
Nung tanungin siya ni tatay na paano kung bukas malaman niyang nagkamali siya ng akala. Kung magsisisi ba siya, sumagot siya. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi nalaman ng mas maaga ang katotohanan. Tiningnan ko siya sa mata. Kahapon namili ka na. Ngayon tinatanggap mo lang ang resulta ng pagpili mo. Kumuha ng ballpen ang tatay ko. Nakatitig sina Ginoong Eduardo at Mark sa ballpen na iyon. Hinila ni tatay ang proposal papalapit. Sandali nilang inisip na pipirmahan ito ni tatay, pero nagsulat lang si tatay ng isang linya sa unang pahina. Hindi inaprubahan, ibinaba niya ang ballpen at ibinalik ang dokumento kay Ginoong Eduardo. Namutla ng husto ang mukha ng lalaki. Nanatiling nakatayo si Mark parang naging bato. Tapos na ang pagtutulungan natin dito, sabi ni tatay. Nanginginig ang kamay ni Ginoong Eduardo habang kinukuha ang dokumento. Alam niyo ba kung ano ang epekto ng desisyong ito sa kumpanya ko? Tiningnan siya ni tatay. Alam ko, pero hindi ako ang nagdala sa kumpanya niyo sa sitwasyon niyo ngayon. Resulta iyan ng mga sarili mong desisyon sa negosyo. Walang masabi si Ginoong Eduardo. Nakatayo pa rin si Mark sa harap ko, nakatingin sa akin na parang umaasa na mababago ko ang lahat. Pero kalmado ko lang na hinubad ang huling kwintas na ibinigay niya sa akin. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng mesa. Hindi ito kasama sa niregalo niyo para sa kasal pero ibinabalik ko rin ito. Tinitigan ni Mark ang kwintas. Mula ngayon wala nang mamamagitan sa ating dalawa, sabi ko. Ibinuka niya ang bibig niya para sana magsalita, pero tumalikod na ako. Sa likod ko narinig ko ang boses ni tatay. Inutusan niya ang sekretarya na ihatid palabas ang mga bisita. Bumukas ang pinto ng opisina. Nanatiling tahimik si Ginoong Eduardo ng ilang sandali tapos ay kinuha ang mga dokumento at lumabas. Ayaw pa ring umalis ni Mark. Tinitigan niya ako. Ana, ayoko talaga na mawala ka. Lumingon ako. Kung ang tatay ko ay nakatayo pa rin sa baba, suot ang uniforme ng CQ. Sasabihin mo pa rin ba sa akin iyan? Hindi sumagot si Mark. Tumango ako. Sapat na iyon. Yumuko si Mark. Sa huli ay tumalikod siya at naglakad palabas. Sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo. Lumapit sa akin si tatay. Ayos ka lang ba? Tumingin ako sa labas ng bintana pababa. Abala pa rin ang Metro Manila na parang walang nangyari. Magiging maayos din po ako, tay. Tumango si tatay. Bumalik siya sa desk niya. Pero bago umupo, tiningnan niya ang audit report ng kumpanya ni Mark na naiwan sa mesa. Mahina niyang sinabi, inaakala nilang ang pagkawala ng isang kontrata ay pagkawala lang ng isang pagkakataon. Pero sa kasalukuyang kondisyon ng kumpanya nila, siguro hindi lang doon matatapos ang problema. Tiningnan ko si tatay, wala na siyang idinagdag pang salita. Pero ilang araw lang ang lumipas na iintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin noon. Dahil noong kumalat ang balitang hindi natuloy ang kontrata sa Bautista Holdings Corporation, nagsimula nang bumagsak ang unang domino sa kumpanya ni Mark. Epilogue, ang saradong pinto. 3 araw pa lang matapos ang meeting sa opisina ng CEO, nagsimula nang lumabas ang mga unang issue tungkol sa Santos Construction Builders. Nung una ilang tawag lang. Isang supplier ang naniningil sa utang na lagpas na sa due date. Isang bangko ang humihingi ng dagdag na asset para sa collateral. Isang business partner na may nilulutong proyekto ang biglang humiling na i-review muli ang kanilang buong kakayahang pinansyal. Matagal nang nandyan ang mga problemang ito. Ang pinagkaiba lang dati laging ipinagmamalaki ni Ginoong Eduardo sa lahat na malapit na silang maging partner ng Bautista Holdings Corporation. Ginamit niya ang malaking pangalan ng kumpanya ng tatay ko bilang garantiya. Sa bangko, sinabi niyang malapit nang mapirmahan ang malaking kontrata. Sa mga suppliers sinabi niyang kapag nagsimula na ang proyekto, ay magiging matatag na ang pondo. Sa mga empleyado sinabi niyang papasok na sa bagong yugto ang kumpanya. Naghintay ang lahat, umasa ang lahat. Pero nakansela ang kontrata. Walang inilabas na pahayag ng paghihiganti. Walang anumang ginawa ang tatay ko para pahirapan sila. Naglabas lang ang Bautista Holdings Corporation ng abiso na pagkatapos ng audit process, hindi nagkasundo ang magkabilang panig sa partnership. Sapat na ang abisong iyon dahil masyado nang mahina ang pundasyon ng kumpanya nila. Nang mawala ang huling pag-asa, nagsimula ng bawiin ng mga taong nagpasensya ang karapatan nila. Miyerkules ng umaga tumawag sa akin si Mark. Matagal kong tinitigan ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko. Sa huli hindi ko ito sinagot. Tumawag siya ulit at ulit tapos ay nagpadala ng text message. Sabi niya gusto niyang makipag-usap. Hindi ako nag-reply. Kinahapunan nagpakita siya sa lobby ng kumpanya.
Tumawag ang guard para tanungin kung gusto ko siyang harapin. Sinabi kong hindi. Makalipas ang isang oras, bumaba ako para makipagkita sa isang kliyente. Nandoon pa rin si Mark. Hindi na siya nakasuot ng maayos na suit, gusot ang damit niya, at mukhang pagod ang mukha niya. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit. Ana, huminto ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ko. May problema ang kumpanya. Tiningnan ko siya. Anong kinalaman ko doon? Natahimik sandali si Mark. Nagsisimula ng manggipit ang bangko. Naniningil na ang mga supplier. Maraming partners ang nag-back out. Pumunta ka rito para ikwento iyan sa akin. Umiling si Mark. Gusto ko sanang tulungan mo ako. Tumawa ako. Tulungan paano? Kailangan mo lang kausapin ang papa mo na isaalang-alang ulit ang kontrata. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Sa huli, ang tanging gusto pa rin niya ay ang kontratang iyon. Kung pipirmahan ito ulit ng tatay ko, anong gagawin mo? Aayusin ko ang lahat. Mabilis niyang sagot lahat ng tungkol sa ating dalawa. Tinitigan ko siya ng matagal. Kaya kung hindi ito pipirmahan ng tatay ko, hindi na rin maaayos ang relasyon natin. Natigilan si Mark. Sinasadya mong ibahin ang intindi, umiling ako. Mula umpisa hanggang dulo, laging magkatimbang para sa iyo ang pag-ibig at pakinabang. Ang pinagkaiba lang dati, hindi ko napapansin. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Mark. Hindi mo naiintindihan ang pressure na nararanasan ko ngayon. At ang pressure na naramdaman ko, nung nakansela ang kasal natin ilang linggo na lang bago iyon, naiintindihan mo ba? Ang nararamdaman ng tatay ko nung insultuhin ninyo siya dahil lang sa uniforme ng CQ, naiintindihan mo ba? Yumuko si Mark. Humingi na ako ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay hindi ibig sabihin na kailangang bumalik sa dati na parang walang nangyari. Tiningnan ako ni Mark. Kaya mo bang makitang bumabagsak ang kumpanya namin? Ang tanong na iyon ay nakakapagtaka. Bumabagsak ang kumpanya nyo. Hindi dahil sa akin, hindi dahil kay tatay. May problema na ang kumpanya nyo bago pa tayo hindi natuloy sa kasal. Ang kontrata na lang na iyon ang pag-asa nyo na inaakala nyong sasagip sa inyo. Pero kung pirmahan iyon ni Sir Roberto, magiging iba ang lahat. Tumango ako. Siguro. Pero walang responsibilidad ang sinuman na isalba ang negosyong hindi nila pinagkakatiwalaan. Desperadong tiningnan ako ni Mark. Ana, nagbago ka na. Natawa ako nang marinig iyon. Nagbago ba ako? O ito ang unang beses na hindi ko ginawa ang gusto mo? Walang masabi si Mark. Eksakto sa sandaling iyon, lumapit ang isang guard at magalang na nagtanong, "Kailangan niyo po ba ng tulong, ma'am?" Tiningnan ko ang asul na uniforme na suot niya at naalala ko ang tatay ko. Ilang araw lang ang nakalipas nang makita ni Mark ang mismong uniformeng iyon at isipin na walang kwenta ang sinumang magsusuot nito. Ngayon nakatayo siya sa harap ng guard na ito, naghihintay ng permiso para makapanatili sa loob ng gusali. Sinabi ko sa guard na hindi na kailangan. Tapos ay tiningnan ko si Mark, umuwi ka na. Talaga bang ayaw mo akong tulungan? Hindi. Naiwan siyang nakatayo. Nilagpasan ko siya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako lumingon. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Mark. Ngayon, nakatayo siya sa labas ng gate. Hindi siya pinapasok ng security dahil wala siyang appointment. Nakita ko siya mula sa salamin ng lobby. Nakita rin niya ako. Itinaas niya ang cellphone niya. Ilang segundo pa ay nag-vibrate ang cellphone ko. Nag-text siya. 10 minuto lang. Nanatili akong nakatayo. Sa huli, lumabas ako. Hindi para balikan siya kundi para tapusin ng tuluyan ng lahat. Mas payat na ngayon si Mark. Malapit nang mawalan ng pambayad sa sweldo ang kumpanya. Kailangang ibenta ni Papa ang isa naming bahay para mabayaran ang mga gastos. Nagtanong siya. Naaawa ka ba sa amin? Naaawa ako sa mga empleyadong apektado. Pero ang pagkaawa ay hindi nangangahulugan na dapat kong hilingin sa tatay ko na gamitin ang pera ng kumpanya para isalba kayo. Sa likod ng iisang pirma na iyon, ay daan-daang milyong piso. May responsibilidad iyon sa mga shareholders at sa mga empleyado ng Bautista Holdings Corporation. Hindi pwedeng gamitin ng tatay ko ang pera ng kumpanya niya para ayusin ang mga maling desisyon mo sa negosyo. Paano na ang relasyon natin? Tanong niya. Natapos ang relasyon natin nung gabing iyon. Nung bawiin mo ang lahat ng regalo para sa kasal, ibabalik ko iyon. Para saan? Para makasal tayo. Tumawa ako. Gusto mo pa rin akong pakasalan? Kung bukas mag-anunsyo ang tatay ko na magre-retire na siya at mawawalan na siya ng anumang yaman, papakasalan mo pa ba ako? Tiningnan ako ni Mark. Naghintay ako. Hindi siya sumagot. Tumango ako.
Nakikita mo na, hanggang ngayon hindi mo kayang sagutin. Wala sa lugar ang assumptions mo, sabi niya. Ang pagiging secure ng tatay ko ay naging isang assumption din para sa iyo. At dahil lang sa assumption na iyon, kinansela mo ang kasal natin. Matagal na yumuko si Mark. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ka dahil minaliit mo ang kapwa mo. O nagkamali ka dahil maling tao ang minaliit mo. Inangat ni Mark ang ulo niya. Namumula ang mga mata niya. Kailangan ba talagang ganyan kasakit ang mga salita mo? Minsan totoong masakit ang katotohanan, pero una ko nang narinig ang bersyon mo ng katotohanan na kung hindi ako anak ng bilyonaryong CEO, hindi mo ako papakasalan. Wala nang ibang masabi si Mark. Pagkaraan ng isang buwan nag-file ng bankruptcy ang Santos Construction Builders. Dumating ang balitang iyon sa isang ordinaryong umaga. Nakareceive ako ng text mula kay Mark. Isang pangungusap lang ang isinulat niya. Wala na ang kumpanya ng pamilya namin. Matagal kong tinitigan ang screen ng cellphone ko, hindi ako nag-reply. Pauwi galing trabaho nung hapong iyon, nakita ko si Mark na nakatayo sa kabilang kalsada. Hindi siya lumapit, at hindi rin ako tumawid. Isang kalsada lang ang pagitan namin pero alam kong ang totoong distansya ay mas malayo pa roon. Wala na ang kayabangan sa mga mata niya, wala na ang kumpiyansa, pagod na lang ang natira. Tumalikod ako pero, bago pa ako makapasok sa kotse, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Gusto ko sanang magkita tayo sa huling pagkakataon. Matagal kong pinag-isipan, tapos ay sumagot ako. Sige, alam kong may mga kwento na kailangang bigyan ng formal na pagtatapos para tuluyang magsara. Hindi para magkabalikan, kundi para magkaliwanagan. May mga bagay na oras na mawasak, kahit gaano pa karaming pamanhikan ang ibalik, kahit ilang patawad pa ang sabihing hindi na maibabalik sa dati. Nagkita kami sa isang cafe. Sa mismong lugar kung saan una kaming nag-date. Ibang-iba na si Mark ngayon. Marami akong inisip, sabi niya. Inaamin ko na noong una totoong may nararamdaman ako sa'yo. Pero habang tumatagal nung malamang anak ka pala ng CEO ng Bautista Holdings Corporation, lalo akong umasa sa mga magiging pakinabang mula sa kasal natin. Tiningnan niya ako, humihingi ako ng tawad. Ngayon nararamdaman ko na tapat na ang paghingi niya ng tawad. Pero ang tapat na paghingi ng tawad ay hindi nangangahulugan na pwede nang bumalik sa dati ang lahat. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, sabi ko. Kuminang ang mga mata ni Mark. Kaya may pag-asa pa ba tayo? Umiling ako. Wala. Nawala ang pag-asa sa mga mata niya. Tiningnan ko ang lalaking binalak kong pakasalan. Mark, palagi mong iniisip na nawala sa'yo ang lahat sa isang araw lang. Pero hindi iyon totoo. Hindi mo ako nawala nang tumangging pumirma ng kontrata ang tatay ko. At hindi mo ako nawala nang mabangkarote ang kumpanya niyo. Nawala mo ako noong sandaling makita mo ang tatay ko suot ang uniforme ng CQ at inisip mo na walang kwenta na ang pamilya ko. Ang bagay na pinagsisisihan mo ay hindi dahil sinaktan mo ako. Nagsisisi ka dahil nagkamali ka sa pagpili ng taong mamaliitin. Yumuko si Mark at hindi na sumagot. Paalam na, sabi ko, bago ako tumayo at tuluyang umalis. Iyon ang huling beses na nakita ko siya. Lumipas ang ilang buwan, naging normal ulit ang buhay ko. Isang hapon pagpasok ko sa opisina ni tatay, nakita ko ang asul na uniforme ng CQ na nakasabit pa rin ng maayos sa loob ng maliit na kabinet. Bakit po tinago niyo pa rin ito, tay? Ngumiti si tatay. Dahil ito ang pinakamahalagang damit na nasuot ko. Bakit po tiningnan ako ni tatay? Dahil nakatulong ang uniformeng ito para makita ko ng malinaw ang totoong pagkatao ng isang tao bago pa man siya maging asawa ng anak ko. Napangiti ako. Lumapit si tatay sa bintana. Ang suot na damit ay hindi kailanman magdedetermina ng halaga ng isang tao. Ang silya ng kapangyarihan ay hindi nakakagawa sa isang tao na maging kagalang-galang. Ang nagpapatunay kung sino tayo ay kung paano natin tratuhin ang mga taong inaakala nating hindi makapagbibigay ng anumang pakinabang sa atin. Tiningnan ko ang uniformeng iyon. Naalala ko ang umagang iyon, naalala ko ang panghahamak sa mukha ni Mark. Naalala ko ang tawa ni Ginoong Eduardo at naalala ko ang sandali kinabukasan noong bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Nakaupo si tatay sa malaking silya niya. Nanigas si Mark sa kinatatayuan at tiningnan lang siya ng kalmado ng tatay ko bago nagsabing, "Maligayang pagdating na udlot kong manugang." Sa huli hindi ako nawalan ng asawa. Nakita ko lang nang malinaw kung sino talaga ang taong hindi dapat maging asawa ko. At minsan ang kasal na nakansela bago ang takdang araw ay hindi isang sakuna. Iyon ay paraan ng buhay na isara ang maling pinto bago pa tayo tuluyang makapasok dito.